Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong, masasabi nating maliit na tagumpay ng Administrasyong Marcos dahil parang naililihis na ng Marcos regime ang atensyon ng tao magmula sa flood control project papunta sa mga Duterte, partikular na dito sa impeachment case ni BP Sara at ang nagaganap na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So, syempre, ang tanong diyan ay maganda na nga bang pangtakip sa flood control scandal ang issue patungkol sa impeachment case ni BP Sara at yung kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So syempre, masasabi natin na parang, 'di ba, parang nagtagumpay na dahil kung mapapansin po ninyo, ang buong puwersa ng Administrasyong Marcos ay nakafocus sa impeachment case at dito nga sa paglilitis kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago po tayo magpatuloy, makikiusap lamang po ako na kung pwedeng paki-like itong aking video na to at paki-share na rin po. At kung hindi naman nakakabigat po sa inyo, paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel dahil syempre malaking bagay po ito para sa mga maliit na content creator na katulad ko. At syempre, huwag niyo kakalimutan nga pala i-like din para ma-recommend ni YouTube yung aking video sa mas maraming tao. So, yun nga. Kung hindi po ninyo napapansin, itong mga nakakaraang araw ay halos malimit na nating naririnig. Ika nga, yung mga balita o ano na ba ang mga latest development dito sa flood control projects at isabay mo na nga rin dyan yung paglitaw netong mga di umano ay dating security aid ni dating Representative Saldico na di umano, at patuloy kong sasabihin na di umano, ay ito yung mga tao na naatasan para magdala ng pera dito sa mga politiko natin at hindi naman natin pwedeng ipitin na at binanggit naman nila na nagdala nga sila ng pera kay dating Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos, kay dating House Speaker at ngayon ay Representative Martin Romualdez at syempre kay Saldico. At parang nabanggit pa rin ata nila, tama nyo na lamang po ako kung mali ako, pati yata kay Sandro Marcos. So, maliban dun sa balita na yon, wala na po tayong masyadong naririnig pang iba patungkol sa mga flood control projects at malimit na lamang po nating naririnig ngayon kung ano ang nagaganap dito sa impeachment case ni BP Sara at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At medyo nalulungkot nga po tayo dahil kumbaga sa puwersa, mukhang nakikiisa na rin ang mainstream media dito dahil magkaroon man ng balita, kung meron man, sa flood control, sasaglit lamang po at mas binibigyan nila ng mahabang oras itong impeachment case ni BP Sara at ni itong paglilitis na nagaganap sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, pero mas nakaka-highlight ngayon syempre dahil nandito sa Pilipinas yung kay BP Sara. So, kay BP Sara na lamang muna po tayo tumutok. So, alam naman natin na
ika nga may dalawang impeachment case na apat. Parang nagpapamali-mali pa ako Nung una ay apat na impeachment case ang isinampa sa House of Representatives at ngayon po ay naging dalawa na lamang dahil yung nahuling ikatlo at ikaapat ang parang lumalabas na may substance o mas maganda ang pagkakapresenta. May potensyal na maipanik, maaproban sa House Representative at maipanik sa Senado. Yung dalawa na nauna ay binawi na nung mga unang nagsampa. Hindi ko na lang matandaan kung sino, pero dalawa na lamang po ang pumasa. At kung hindi ako nagkakamali, itong mga darating na araw na to ay pagbobotohan na rin yan kung may forma, itong dalawang naiwag impeachment case. At yan ay pagbobotohan ng buong Kongreso. So, marami ang nagsasabi na matutuloy o maaaprubahan ang impeachment case ni VP Sara para makapanik sa Senado. At pinag-aralan ko naman ng maigi na yan at naisip ko na maaari. Hindi ho ba? Maaari dahil siyempre ang pinag-uusapan dito ay napakaraming mga politiko, namely mga kongresista na maaaring masangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. At binanggit ko kanina lamang na hindi na natin nababalitaan ito dahil siyempre alam naman natin na yung mga dating maiingay na mga politiko na lumalaban diyan sa flood control scandal na yan ay either nasa ibang bansa na o totally nananahimik na. Sino ba yung mga yan? Si Representative Leviste nasa ibang bansa. Hindi natin alam kung kailan babalik. Si Kong Miao Miao. Kalimutan ko na rin ang pangalan nun dahil sa tagal na hindi na rin naririnig. Sa social media at sa mainstream media, naiisip ko tuloy na parang may ibang puwersa, na nakipag-ugnayan sa kanila para manahimik. Hindi ba? Manahimik. Pero siyempre, inisip ko lamang yun. Pero malaki rin ang posibilidad. Hindi ho ba? Dahil dapat magpasa hanggang ngayon, dapat naging maingay sila. Dahil napagtatakpan na ng issue ni VP Sara itong mga flood control project. At panansya ko, naramdaman ito ng administrasyon at ng mga kongresista na sangkot dito sa maanumalyang flood control projects na to at kung ano-ano pang mga korupsyon na naganap sa ating gobyerno. So, ang paniniwala ko dito ay malamang sa maipasa ito sa Senado at magagamit itong bala panlaban against VP Sara. Hindi ho ba? Siyempre, ang magiging katanungan na lamang po dito pagdating sa Senado kung makukundik siya ron. Hindi ho ba? Dahil ang impeachment case ay para lamang madetermina kung talagang nagkasala o nagkamali o mabuso sa kanyang kapangyarihan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno katulad ni VP Sara. Pero hindi ko po alam kung kasi may mga nagsasabi rin na kung sakasakalit maramdaman ni VP Sara na tagilid ang kanyang lagay sa impeachment case kung nasa Senado na, pwede siyang mag-resign bilang Vice President. Pero meron din tayong mga napanood na mga abogado na nandito rin sa YouTube na nagsasabi na kahit mag-resign si VP Sara bilang Vice President ng ating bansa, pwede pa rin ipagpatuloy itong impeachment case na to para
mahabol nila yung posibilidad na maaari pa kumandidato si BP Sara sa susunod na eleksyon. Kumbaga yung parang hindi pa rin siya lusot doon sa kung sakasakali dumating nga yung gipit, mag-resign siya bilang Vice President, titigil na yung impeachment. Hindi ho pala ganun. Nasa desisyon pa rin ng Senado kung ipagpapatuloy ito para naman po makapagbigay sila ng hatol kung pahihintulutan pa ang isang opisyal na kagaya ni BP Sara na kumandidato sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. So totally, pwede pa rin palang mangyari yon. Hindi ho ba? Depende sa Senado. Ang mabigat nga lamang po siyempre dito, ipapasa ng Kongreso sa Senado ang problema, pero ang sasalon ng pinakamalaking problema nito ay ang Senado. Bakit ikanyo? Alam naman po natin na napakalaki at napakalawak ng suporta na natatanggap ni BP Sara. Ang katotohanan po niyan sa mga surveys at sa mga approval ratings ng ating mga opisyal ng gobyerno, si BP Sara po ang pinakamataas. So, ibig sabihin, kung siya ang pinakamataas, napakaraming Pilipino po ang nagtitiwala sa kanya. Kaya po kung mahahatulan po siya either ng Senado, dahil Senado lang ang maghahatol, maraming politiko o maraming senador ang ay magsasakripisyo ng kanilang political career. Ibig sabihin, maaari nang magwakas ang kanilang political career. So mabigat ang kinakaharap na pagsubok ng Senado. Sakali man at naniniwala ako na mapunta na sa kanila ang impeachment case si BP Sara. So mabigat. Mabigat. May nagsasabi rin na para masiguro ang impeachment case si BP Sara, isusuko ng ating gobyerno, ng administrasyon, si Senador Bongo at si Senador Bato de la Rosa sa ICC para mabawasan ang numero ng oposisyon na pumapanig kay BP Sara. Pwede rin mangyari yon. Hindi ho ba? Pwede rin mangyari yon. Dahil may mga alingas-ngas di umano na nakikipagkuntsabahan ang ating administrasyon sa ICC para mapakinabangang politikal ang mga pangyayari na to. Lahat yan ay may posibilidad. Bagamat wala tayong matatawag na ebidensya laban dito. Pero sinabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya na nakipagharap siya kay dating Senador Trillanes at sa mga representative ng ICC noon, pero patungkol daw po ito sa mga mga witnesses, mga Pilipino daw yun na kinakailangan ng proteksyon. So kaya nakiharap siya. Kaya maraming mga magkakasalungat na pahayag ang ngayon ay hindi malinaw sa ating lahat. Pero isa lamang po ang malinaw, naturalmente, lahat ito ay inorganisa ng administrasyon para mapabagsak si BP Sara. Well, talagang si BP Sara naman talaga ang kinakailangan nilang igupo dahil oras na malusutan ni BP Sara itong natitirang 2 taon na to at makatakbo siya sa 2028 national election. Napakaraming politiko po ang maghihirap sa administrasyon niya. So ngayon pa lamang hanggat maaga, ginagawa na siya ng paraan. Pero syempre sinabi rin po natin noon na baka sakali sa Kongreso ay magkaroon na ng problema dahil maaga nga po na nagdeklara si BP Sara ng kanyang pagnanais na kumandidato bilang Pangulo sa 2028 national election. Posible rin po yun. Pero syempre, ang iisipin naman ng Kongreso, kung sakasakali at makalusot nga si BP Sara, hindi ho ba?
nangangahulugan ito ng kanilang pagtatapos sa kanilang politika o politiko, tama ba, sa kanilang karir bilang mga politiko. At siyempre may malaking posibilidad din po na makulong sila at ang kanilang mga ninakaw, mga naipundar na yaman ay ilitin ng administrasyon ni BP Sara kung sakasakalit mananalo siya sa 2028 national election. Lahat po yan ay posibleng mangyari. So, maniniwala pa rin ako doon sa sinasabi ng mga mga komentarista, mga legal luminaries, mga abogadong nasa YouTube, na pagdating sa Kongreso, siguradong papasayan at makakakuha ng sapat na boto para ma-transmit nila ang impeachment ni BP Sara sa Senado. Ngayon, kumbaga parang ang magiging problema na lamang po nito ay sa Senado. Medyo mabigat ang magiging laban nila ron. Di ho ba? Dahil sa impeachment, ang tatayong taga-usid o prosecutor sa panig ng isang korte, ng isang impeachment court ay mga representante ng Kongreso. So, ang mga senador, ang tatayong mga huwes. Pero katulad ng sinabi ko, magiging mabigat ito para sa mga senador dahil ang iisipin din naman nila siyempre yung kanilang political career at kung kanino sila makikinabang ng malaki. So, alam nila na kapag na-convict si BP Sara o nahatulan nila na hindi pabor kay BP Sara, mangangahulugan ito ng kanilang katapusan sa kanilang politiko. Politika. Politiko. Yung kanilang political career ay magwawakas na. Totally masisira na. Dahil siyempre, alam natin na napakalaki ng mga tagasunod ni BP Sara. Pero kung ako naman po ang inyong tatanungin, kung dapat nga ba talagang matuloy itong impeachment case ni BP Sara, dapat siyempre. Dahil ang pinag-uusapan pa rin dito ay daang milyon. Pasensya na po sa mga supporter ng mga Duterte, pero miski po kayo, hindi ho ba, na naisin din ninyo na malaman kung may katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya. Marami ang nagsasabi na kapareho lang din naman yung mga kaso na isinampa nung nakaraang taon ang isasampa ngayon. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng pagkakataon si BP Sara na mapaghandaan itong mga kaso na to, itong graft and corruption, betrayal of public trust, at kung ano-ano pang mga kaso na isinampa laban sa kanya. Pero siyempre, at the end of the day, gusto pa rin nating malaman kung may katotohanan po ito. Dahil pera pa rin po ng bayan. Pinag-uusapan dyan. Ikalawa, wag naman po sanang tumutok lamang po tayo dito sa impeachment case na to. Pakatandaan po natin, meron pa rin pong issue patungkol sa korupsyon, sa flood control projects at iba't ibang klaseng mga korupsyon pang-infrastruktura sa ating bansa na hindi pa rin po na-address ngayon. Tahimik na po lahat, di ho ba? Parang nakuha na nila o nakuha na ng administrasyon ang ang solusyon para mapagtakpan lahat ito. Isaksak pa natin diyan yung nagaganap ngayong kaguluhan sa Iran, sa Israel at US. Alam naman natin na binomba ng US at Israel ang Iran. So, isang malaking balita pa rin po yan. Nalilihis na ang atensyon ng tao magmula sa korupsyon ng maraming politiko sa ating bansa, sa matataas na posisyon hanggang sa pinakamababa, papunta dito sa mga Duterte, kay BP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at dito sa gera na nagaganap sa Iran, Israel at US. So, katulad ng sinasabi ko noon pa, siguradong may lilitaw na bagong balita na maaaring maglihis ng ating atensyon patungkol dito sa flood control project nito at panansya ko nagaganap na po. At mangilan-ngilan na lamang pong mga tao
ang ika nga nagtatanong kung ano na po ba ang nangyari dito sa mga sangkot sa pinakamalaki at nakakadiring korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. So wala, hindi ho ba? Sinabi ko na rin po noon yan na hindi na rin ako masyadong umaasa na magkakaroon ng hustisya itong mga pangyayari na to, at inaapila ko na lamang po sa inyo na pag dumating na po yung oras na bumalik sa atin ang kapangyarihan para maglagay o magtakda uli ng mga bagong pinuno ng ating bansa, maging smarte po tayo. Dahil kung hindi po tayo magiging smarte, baon na po tayo sa utang. At baka hindi na po tayo makaahon dahil sa ating kapabayaan. So, dito ko na muna po tatapusin ng video na to, at sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. Pero bago po ako magwakas, again, sasabihin ko po, paki-like po ang aking video, paki-share, at kung hindi naman po nakakabigat sa inyo, paki-subscribe na rin po itong aking simpleng channel para naman po ma-recommenda ni YouTube ang aking mga video sa mas maraming mga tao. Malaking bagay po yun para sa isang kagaya ko. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.